Hindi lahat ng mabuting gawa o magandang layunin ay kalooban ng Diyos. Napakahalagang pinagdadasalan natin ito at isinasangguni sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanila ay pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Sila ay sina Simon, na pinangalanan niyang Pedro, si Andres, na kapatid nito, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na Makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Pagbaba ni Jesus kasama ang mga apostol, nadatnan nila sa isang patag na lugar ang marami sa kanyang mga alagad, kasama ang napakaraming taong buhat sa Judea, Jerusalem, at mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling nga sila ni Jesus, pati na rin ang mga pinapahirapan ng masasamang espiritu. Sinisikap ng lahat ng may sakit na makahawak man lamang sa Kanya, sapagkat may kapangyarihang nanggagaling sa Kanya na nagpapagaling sa lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay discern. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating pinagdiriwang ang kapiyastahan ni San Nicolas de Tolentino. Kaya happy feast day po sa lahat na ang patron ay si San Nicolas sa mga parokya o sa mga communities. At alam niyo po ba na si San Nicolas ay patron ng mga kaluluwa sa purgatorio? Ganon din po ng mga marino, mga seafarers. Kaya kung kayo ay mayroong mga kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa o nagtatrabaho sa barko, mga seafarers, si San Nicolas ang kanilang patron, ipagdasal po ninyo sila. At ganoon din po, magdasal tayo kay San Nicolas para sa mga yumao nating mahal sa buhay, lalo na kung hindi natin sigurado kung sila nasa langit na. Kung sila nasa purgatorio, the best saint na tawagin ay si San Nicolas de Tolentino. Mga kapatid, napakahalaga that we discern every day kasi tayo gumagawa ng mga decisions, especially yung mga mahahalaga at mabibigat na desisyon sa buhay. Sabi nga, napakahalaga na tayo ay mag-discern kung ano ang kalooban ng Diyos. Yung discernment ay iba dun sa making choice or choices. Kasi ang discernment ay ginagawa natin kung ang ating gagawin ay parehas mabuti. We have to discern. Tulad halimbawa ng pag-aasawa, it's good. Ang pagpapare o pagmamadre, it is good. Pero i-discern, parehas mabuti ito, so you have to discern kung ano dito yung kalooban ng Diyos. Ang tawag doon ay discernment. And when we do discernment, dinadala natin ito sa dasal. Pero take note, hindi lang mag-isang nagdarasal. Sabi nga ni Jesus, when 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst of them. Kung 2 o 3 natitipon sa aking pangalan, nandun ako sa kanilang gitna. So discernment is being done, na hindi mag-isa. Nagdadasal ng may kasama, at yung kasama sa pagdarasal ay katulong sa pagdidiscern. Sapagkat kapag ang 2-3 natipon sa ngalan ni Jesus, which means in prayer, nandun siya sa gitna natin. Kaya napakahalaga mga kapatid ng discernment. At narinig natin sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito
na bago tumawag o bago tawagin ni Jesus ang kanyang 12 mga alagad, siya'y umakyat sa bundok, siya'y nagdasal. Siya'y nag-discern. Teka, sino ang kasama niya mag-discern? Remember, ang prayer para kay Jesus ay pakikipag-ugnayan sa Ama. At hindi lang sa Ama, syempre sa Espiritu Santo. Sapagkat sila ay banal na santato. They are the Holy Trinity. At kung ano yung ginagawa ni Jesus, ano yung sinasabi ni Jesus, ito ay bunga ng ugnayan ng Santissima Trinidad. Fruit of discernment. Kaya whenever Jesus prays, so ibig sabihin siya ay nakikipag-ugnayan sa kanyang tatay, sa kanyang ama, at siyempre sa Espiritu Santo. Upang sa ganoon, yung kanyang gagawin, yung kanyang mga decisions, yung choices ni Jesus ay maging bunga ng discernment, which means sa pagitan ng banal na santatlo. At tinuturoan tayo ni Jesus kung paano tayo mag-discern, kung paano tayo gagawa ng pasya na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga mga kapatid ng discernment. Tayo sa buhay natin, several times, tayo ay kinakailangan magdesisyon. At hindi lahat ng mga decision makings natin ay sa pagitan ng good and evil or mabuti at masama. There are many times na tayo nalalagay sa isang sitwasyon that we have to choose sa pagitan ng parehas mabuti. At kapag ang pamimilian ay parehas na mabuti, yun, kinakailangan nating mag-discern. Alin dito, saan dito ang kalooban ng Diyos, ang gusto ng Diyos. Mga kapatid, si Jesus, lahat ng kanyang ginagawa ay ayon sa kalooban ng Ama. Ito'y bunga ng discernment. Sana po tayo rin. Kapag tayo ay gagawa ng desisyon, napakahalaga na tayo ay magdasal. Magdasal ng may kasama. Pwedeng asawa, pwedeng kaibigan, pwedeng sa community, sa simbahan. Kaya nga tayo ay nagpapadasal. Pero kapag nagpapadasal kayo, hindi ibig sabihin, hindi na kayo magdarasal. Nagpapadasal kayo, ibig sabihin, humahanap ka ng kasama sa pagdarasal. Because especially if you are deciding on something, di ba, nagpapadasal tayo. Mga kapatid, ngayong piyesta ni San Nicolas, ipagdasal din natin yung mga kaluluwa sa purgatorio at ang mga kaibigan, kamag-anak natin ng mga marino. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong patuloy na paggabay sa amin at naway tulungan mo kami sa aming pang-araw-araw na buhay na makatupad sa kalooban ng Diyos. Sana sa aming mga pagpapasya, kami gabayan mo at siguraduhin ang aming gagawin ay kalooban mo at tanging kalooban mo lamang. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.